magandang gabi po. Sabihin niyo muna yung katabi. Baka kinakabakabahan niyo po yan. Kung kayo mag-alala, ako po ang magsishare ng word. Praise the Lord. Hindi po napakit po kanina, kapatid ko po yan. Praise God. God is good! All the time? God is good. Amen. Yan. Alam ko po na sobrang blessed po tayo, no, sa ating pong Panginoon. Ika 13. Day na po ito, no? Sa 13 o 9. Kaya po na every day, may lalo tayo pinibless ng natin po Panginoon. Siguro po, allow me to share this word, siguro mga isang oras pa natin. Para lalo pa natin maunawaan. Salita po tayo yung mukod pumigay, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa gabi ito. Dahil po Lord ay talagang sobrang galak ng aming pong puso. Kaya na palamang Panginoon yung hanggang namin naramdaman Lord yung pagkilos o God sa aming pong buhay. Ngayon naman Panginoon, dalahin po namin o Diyos ay patuloy pong bigyan ng lakas at talino. Maunawaan Panginoon ang iyong mensahe sa gabi ito at hayaan mo Panginoon na hanggang sa buhay po namin. Hindi po namin makalimutan ang mga katuruan mo sa gabi ito. Salamat po Diyos, tinitiklaran po namin na si Jesus ang aming Panginoon sa aming pong buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Malakas sa palakpak para sa aming Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Ang ating pong pag-aaralan po sa gabi ito ay pinakagatang Serving God His way, not ours. Sabihin po natin, Serving God His way, not ours. Amen. In Matthew chapter 20, verse 28. Ano po nakasaad sa Matthew chapter 20, verse 28 in the Living Bible? Your attitude must be like my own, for I, the Messiah, did not come to be served, but to serve, and to give my life as a ransom for many. Amen. Sa Tagalog, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Sabihin po natin, servant. Servant. Amen. Praise the Lord. Kung naalala niyo po, meron pong isang awitin. Pwede niyo rin po akong sabayan. Next slide. Sabi po doon, nakasaad, make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Isa pa po. Servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Palakpakan natin ang Panginoon. In my introduction, one of the most compelling things about Jesus was the way He loved and served people. Amen. The gospel portrays Jesus as the servant who laid His life down for others. Jesus was the model of what it means to be servant. Amen. Serving God His way, not ours. What can we learn from Jesus? Ano daw po dapat natin matutunan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo? And how can we learn? Paano po? Learn to serve like Jesus. Amen. Pinadala po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para po ibigay ang kanyang buhay sa atin. To save us, mga kapatid, being a servant, serving. Amen. As Jesus is the model, siya po ay isang modelo sa paglilingkod. At alam po natin na gaano po ang ating Panginoon Jesucristo ay talagang gaano siya mag-serve. Amen.
In Matthew, in the book of Matthew, kinikilala siya si Jesus as the King of Jews. Amen? In sa Mark, he is the suffering servant. Amen? In Luke, the thousand, the Son of Man. And in John, he is the Son of the living God. Amen? Dito tayo focus, mga kapatid, sa pagiging servant ni Jesus. What can we learn from Jesus? How can we learn to serve like Jesus? Amen? Praise the Lord. Praise God. Jesus, next slide po, Jesus washes the disciples' feet. Amen? Yan po yung unang ginawa ni Jesus. John chapter 13, verse 1 to 17. Amen. Gusto ko lang pong ikwento na may lang po. Alam po natin na ano po ginawa ni Jesucristo sa kanyang mga disipulo. In John chapter 13 verse 1 to 17, Jesus washes his disciples' feet. Ito po yung pinakamalungkot na oras na pakipag-usap ni Jesus sa mga alagad at pinaka-intimate na part sa mga alagad. Kasi half of the book of John ay talaga naman po, it's all about sa pagbanggit ng kamatayan niya. Half of the book of John. Ang mga disipulo ay hindi taga-Jerusalem, kundi taga-Galilea. Amen? Kaya ang ministry ni Jesus, dahil siya ay rejected sa Nazareth, ay naging sa Galilee. Amen? Ang mga Hudyo ay required pumunta sa Jerusalem thrice a year. Amen? Thrice a year po. Bakit po thrice a year? Kasi po, kasi sobrang layo. Malayo po yun sa kanila. Ang mga bali po, so kung pupunta ka doon, kailangan mong umupa ng lugar. Amen? Umupa ng lugar para ka magkaroon ng place para sa Passover. And huling Passover na ni Jesus po to. Amen? So normally, kukuha ka ng place at kukuha ka ng alipin. Ganun po ang dapat gagawin. Ngunit, pero hindi kumuha ng alipin si Jesus. Amen? So, merong palanggana. Amen? Merong mga palanggana at may mga tubig. Kaya lang walang servant. So, ano po ginawa ni Jesus? Sabi po ng mga Bible scholars, sinadya po ni Jesus yon sapagkat may gusto siyang ituro, may gustong ituro ang Lord sa mga disipulo. Amen? Meron siyang gustong ituro. Dahil di po ba may instances na nagtatalo-talo ang mga disipulo. Yung pong verse na yun, nagtatalo po ang mga disciples. Amen. At kung sino daw yung greatest among them, sino daw yung pinakamagaling sa kanila, sino daw yung, kumbaga sino yung bida? Bida-bida. Amen? Dila sa kanila ay bida. So walang gustong magbukas ng mga paa. So ganun po yung story. Amen. Siguro that day, tayo, di tayo bati. Yung parang praise, di ba? Talagang hindi sila okay. Hindi okay ang mga disipulo. Ayaw nilang magbukas ng paa. Ayaw nilang maging servant. Amen. Praise the Lord. Then, sabi nga po dito, what does it mean serving God is His way and not ours? Number one po, Christ-like servants are motivated by love. Amen? Christ's servants are motivated by love. In John chapter 13 verse 1, Jesus washes his disciples' feet. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Until now, simula noon hanggang ngayon, andun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? He knew that within few hours, all of them will forsake Him. Amen? Ibibitray siya ni Judas. Ipagkakanulo siya ni Judas. Amen? Alam ni Jesus. Alam din ni Jesus na si Peter ay, kumbaga po, 3 times siyang i-deny. Amen? Di-deny siya. Yet, He washed their feet. Pero ano pa ginawa ni Jesus? Patuloy pa rin siya. Binugasan pa rin ang mga paa ng disipulo. Ganun po ang tunay na servant. Amen? Yet, He washed their feet and served them all in love. Ano po yung pagmamahal? Yung ginagawa ni Jesus na, hindi, gusto mo lang gawin para
gusto ko lang. Pero hindi eh. Ano yung love ni Jesus kaya ito ginawa? He was not doing it out of obligation, but out of sincere love. Yun po yung ginawa ni Jesus. Dahil ba mga kapatid, Christ-like servants are motivated by love. Means pagpapakita ng pagmamahal. Amen? Pagpapakita ng pagmamahal. Ang tanong, madali bang pagsilbihan o paglikuran, linisan ang paa ng mga tao alam niyang iiwan siya sa huli? Yun po yung tanong eh. Amen? Sa atin kaya ba natin madali bang pagsilbihan? Amen? Ang paglikuran, linisan ang paa ng mga tao alam niyang iiwan siya sa huli? Like Judas, si Judas, amen, na nagkanulo sa kanya. Si Peter, ikinatatuwa siya. Amen. Ito po ay yung papatunay na hindi po madaling maglingkod. Di naman po tayo 24 hours anointed. Amen? Or changed. Pero ang paglilingkod na Christ-like is pure out of love. Amen? Sabihin natin, pure out of love. Yeah, amen. Example, sa restaurant, sino yung alam ko naman karamihan sa atin nakapunta ng restaurant. Amen? Sa restaurant na nakasimangot ang taga-serve, bibigyan mo ba ng tip o hindi? Ni 5 siguro di natin bibigyan. Amen? Pero, the more na bigyan natin, kasi yun ang totoong paglilingkod. Amen? Si Jesus ba, nung sinungitan ka siya, di ba, patuloy pa rin siya nagsiserve? Amen? Siyempre, pag alam natin, di ba, pag hindi maganda ang servisyo, masungit ang, hindi maganda ang servisyo na nagbibigay, o waiter, o waitress, o sino man, talagang minsan, bibigyan ko ba ng dito? May minsan. Diba? Pero si Lord, hindi. Amen? The more na binigyan, pero more na binigyan natin, kasi yun po yung totoong paglilingkod. Number 2, Christ-like servants constantly look for ways to help. Amen? Yan po yung pangalawa. In Matthew chapter 20, verse 30 to 32, alam po natin to, 2 blind men received sight as Jesus and his disciples were leaving Jericho. Amen? A large crowd followed him. 2 blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was going by, they shouted, "Lord, Son of David, have mercy on us." Amen? The crowd rebuked them and told them, "Be quiet," but they shouted all the louder, "Lord, Son of David, have mercy on us." Jesus stopped and called him. "What do you want me to do for you?" he asked. "Lord," they answered, "we want our sight." Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately they received their sight and followed him. Amen? Makikita po natin, no? Si Jesus, alis po ng Jericho. Amen? At talaga namang napakalaki, ang daming tao na sumusubaybay sa kanya. Amen? Meron 2 bulag na sumigaw, "Lord!" Diba? Parang niya, "Tulungan mo ako, Panginoon." Ito ng mga tao, "Ano ka ba? Huwag kang maingay. Iniispo mo si Jesus." So parang nagagalit sila. Amen? Pero nung ginawa ni Jesus, nagpatuloy pa sa lakad, narinig niya yung dalawang bulag. At tinanong, ano ang kailangan mo? Tayo po mga kapatid, pag tumawag tayo sa Panginoon, "Lord, kailangan kita." Hindi ka tatangihan, anak, ano gusto mo? Amen? Gusto mong magkabahay, gusto mong magkakotse, gusto mong magka-baby. Amen? Gusto mong maging lahat, ibibigay ng Panginoon. Nakita yung atensya nakita ng Lord yung puso na talagang nakita namin yung pagiging servant ng Lord. Amen? Hindi niya nilampasan, hindi niya iniwanan. Praise God. If you want to be used by God, you must be willing to be interrupted. Sabi po ni Rick Warren. Amen? Ulit. If you want to be used by God, you must be willing to be interrupted. Amen? Praise the Lord. Pwede kang ma-interrupt. Okay ka lang, okay lang na ma-istorbo ka. Amen? Most of Jesus' ministry and the most of Jesus' miracles were interruptions. All the people He healed, the blind man, the lame man, the sick people, all of them were interruptions. Amen? Praise the Lord. Halimbawa,
May date ka. Dapat pero hindi mo pumunta sa patay. Amen? May lakad ka, sana kayong family, pero ito ay magtuturo sa Sunday service. Amen? Gagamitin ka niya sa araw na yun. May bibili ka sana, pero binigyan mo na lang sa taong na kailangan ng konting barya mo. Amen? Uminom ka na lang ng tubig, imbes pang mag-Starbucks ka. Amen? We should always be available to people who needs us. Maraming nangangailangan. Pwede natin i-sacrifice, mga kapatid, para sa ating pinamahal. Kapatid, sino na nangangailangan? Ipag-pray po natin ang pagtanggi natin ang mga pag-aalilangan na hindi tumulong. Alam ko po, dito sa Malibay Malikabal, talagang mapakmahalap ko po yung iyo. Amen po ba? Maglakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Naniniwala po ko, people giver, talagang mapagbigay, mapagmahal, lahat. Nandito na. Sa kapa. Amen? Praise the Lord. What does it mean to serving God His way, not ours? Number 3. Christ-like servants serve the Lord with gladness. Acts chapter 20, 24, ito po yung sinabi ni Paul. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given to me, the task of testifying of the good news of God's grace. Amen? Sa takbuhin, mga kapatid, tapusin po natin. Amen? Inumpisa na po natin ng tama, magtapos po tayo sa tama. Amen? Nagdilingkod na tayo sa Panginoon, hanggang sa pagdating ng Lord, nagdilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ito po yun, nakasarap po maglingkod sa Panginoon. Dahil na po, pag talagang excited, lagi tayo excited. Amen? Serving God should not be taken for granted. Amen? Praise the Lord. Sabi ko doon, serving God should not be taken for granted. Huwag po nating babaliwalain ang mga blessings. Amen. Sa pag-attend ng nights of prayer, 29 nights of prayer, maraming sinasagot ng Lord. Kaya sabi ko kanina, talagang napakabuli ng Lord. Hindi ka pa nga pa nagtuturo, blessing ka na. Diba? Praise the Lord. Hindi po yung blessing eh. Siguro po, mapalad po yung mga naka-perfect na. Kung may absent pa, patuloy pa rin tayo pagpapalain ng Lord. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Lord dahil talagang, siguro binilin sa Lord, kaya ako'y talagang sobrang binilis ng Panginoon. Kami pong pamilya, sobrang binilis ng Lord. At kami ay nagka-challenge sa cornerstone. Ayun ang faith po namin. Amen. Talagang po pinag-pray po namin. Amen. Again, wag po natin balawalin ng mga blessings. Alam ko po, bawat isa po may blessing. Kaya pag may blessing, share ko sa harapan. Amen. Pasalamat pa natin sa ating Panginoon. At isa sa blessing na dapat ina-appreciate natin ay pagbibigay natin opportunity to serve God. Napaka-importante po. Amen. Opportunity po ito na tayo maglingkod sa ating Panginoon. Hindi po tayo laging malakas. Habang binibigyan tayo ng opportunity ng Lord maglingkod, habang tayo tinatawag na magpang-awit, tumugtog, amen, magbantay sa labas, mag-projector, magturo, mag-live group, gawin po natin itong masaya. Amen? Masaya. Sa ating puso. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Isa lang po ang ating buhay at huwag natin sayangin. Ibigay po natin sa ating Panginoon. Why? One of Satan's first liners of attacks is to weaken our hands in the ministry, is to take out our joy. Nagsimulang masaya pero wala ka, nawala ka na ng gana. Amen. Hindi ka na masaya. Madami ka ng why? Isa nagtatawag kay Mrs. Huwag tayong maging ano. Panigi daw. Bakit? Ba't ako? Puro ano, bakit ikaw? Bakit gano'n? Dapat tayo, pag tayo naglilingkod, laging nakangiti. Laging masaya. Amen. Tingnan niyo pa yung katabi, nakangiti po ba yan? Pakikinig niyo po. Baka hindi po pagpalain ng Lord yan. Yan! Praise the Lord. Mapangahas ang takat ang ginagawa ni Nehemiah to build the walls of Jerusalem. Alam natin si Nehemiah.
Siyang leader, di ba? It took him for 52 days to rebuild. Hindi siya nag-isip pero gumawa na agad. Amen? Patuloy siyang gumagawa. Amen? Ang problema, pag masyado tayo napagod at maraming gustong gawin, napapagod tayo. Amen? So, sabi nga po doon sa Nehemiah chapter 8 verse 10, for the joy of the Lord is your strength. Amen? Sabihin po natin, for the joy of the Lord is your strength. Nalala ka ng katay ulit. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Eat the fat and drink the sweet. Send portion to them who are weak. The joy of the Lord is my strength. Palakpakan pa natin ang Lord. Amen. Nehemiah reminded God's people, the joy of the Lord is our strength. Ang lakas po natin ay galing sa Diyos. So pray always for joy at ang good and that God will give us strength. Lagi natin mag-pray yung joy, kagalakan po sa atin. Mahirap po maglipod na hindi po galak ang ating pong puso. Lagi po tayo may magulo, simako, di makita ang kalwalatian, ang liwanag ng Panginoon. Amen. Dapat natin pag-pray natin sa Lord. Warning! Ito na. May babala po. May babala po ang Lord. Warning! Sa Joel chapter 1 verse 15 to 16. Sabi po ron, mga kapatid, sa 15, alas for the day of the Lord is near. It will come like destruction from the Almighty. 16, is not the food being cut off before your very eyes, joy and gladness from the house of our God. Sa bandang huli daw po, in the last days, tatanggalin po yan. Amen. Yung joy, yung gladness. Maraming manghihina, maglalamig. In the last days, mawawala yung joy sa paglilingkod. Mawawala yung gladness. Kaya ngayon pa lamang, hindi pa dumarating, Lord, binibigyan na tayo ng babala. Dapat lagi po tayong masaya, lagi po tayong may kagalakan sa ating Panginoon. Joel chapter 1 verse 15 to 16 sa Tagalog, pamparusa ng Panginoon, makapangyarihan. Nakita natin mismo kung paano tayo nawalan ng pagkain at kung paano nawala ang kagalakan sa templo ng Diyos. Ito ay prophecy po ni Joel. Amen? Na pag malapit na dumating ang Lord, nawawala na ang joy ang mga anak ng Panginoon. So mag-pray po tayo lagi. Nabigyan tayo ng Panginoon ng kagalakan sa Kanyang presensya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God takes this matter of serving Him with joy, gladness, excitement, and exhilaration very seriously. In Deuteronomy chapter 20, verse 47, because you did not serve the Lord your God with joyfulness and gladness of heart because of the abundance of all things. Amen. Therefore, you shall serve your enemies whom the Lord will send against you, in hunger and thirst, in nakedness, and lacking everything. He will put a yoke of iron on your neck until He has destroyed you. Amen. Dahil hindi ka naglingkod sa Panginoon, nawala yung kagalakan, ano nangyari? Sa iba ka naglingkod. Amen. Sa iba ka nag-serve. Amen. At yun ang ano mangyayari sa iyo? Manghihina ka. Amen. I-destroy ka ng Lord. Amen. The lacking of everything, He will put the yoke in the iron on your neck until He has destroyed you. Ganun ang mangyayari. Kaya ngayon pala mag-practice po natin ng kagalakan ko. Sabi nga po doon, mga kapatid, delikado tayo pag wala kang joy. Amen? Workers ka, leader ako, leader tayo. Amen? Wala nang kagalakan, pwedeng ma-destroy ng Lord. Amen po ba? Pwedeng ma-destroy ng Lord. So, evaluate po natin, mga kapatid, na ating kagalakan ngayon na mismo. Ngayon na. Amen? Masaya ka ba na dito sa prayer nights? Amen. Uli. Masaya ka ba na dito sa prayer nights? Amen. Ko yung katabi. Kapatid, masaya ka ba dito sa prayer nights? Sabi mo, ba't wala ka nung nakaraan? Amen. Palakpakan pa natin ng Lord. Amen. Praise the Lord. Dapat tayo bilhin ko sa Panginoon, dapat may kagalakan. Amen. Ito na lang po yung susi. Amen. Si Lord nga, di ba? Nagsiserve ka.
masaya kayo ng puso. Masarap kaya maglingkod na nakangiti. Subukan mo magpahal na nakasima. Subukan mo lang. Kasi hindi kayo magkaintindihan. Worship leader. Iba ang kina, iba ang tono mo. Ang kina ay pambabae, ang tono ay panlalaki. Hindi kayo sample lang yun ha. Kami, okay kami. Sample lang kayo. Amen. Okay po, sabi ko yun, tawag na rin. Praise the Lord. Amen. Sabi nga po, so ipaluin po natin ang kagalakan. Ngayon na mismo, mga kapatid. Amen. Alam niyo po, nakaka-insulto sa Lord if nagsiserve tayo ng nakasimangot. Totoo po yun. Serving the Lord with gladness describes the manner in which people of God enjoy themselves as they live out their lives for God's glory in God's presence. No complaining, walang reklamo. Amen po ba? Example, ang mga maintenance tayo. Sila nagme-maintenance, sila naglilinis tayo. Amen. Pag-ising natin, linis na pala ang church. Amen. Nandito pa mula umaga hanggang third service. Yan ang paglilingkod po. Amen. Kung wala naman po tayong gagawin, ito na tayo sa presensya ng ating Panginoon. Acts chapter 2, verse 46. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Magkakasama tayo dito sa church at punong-puno ng kagalakan sa ating puso. Di ba po, ang sarap ng pakiramdam pag nagkikita-kita tayo? Miss tayo na. May kulang na lang. Huwag na tayong uwi. Hanggang kinabukasan na. Hanggang umaga na. Ganun po. Isa nga, di ba? Closing prayer na. Nag-uusap-usap pa. Sabihin natin, balik ulit tayo. Usap ulit tayo. Meron tayong uwi. Kasi di ba, iba yung pakiramdam, di ba? Pagkasama mo talaga ay puno-puno ng kagalakan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Lord. And in my conclusion, let us serve God His way, not our way. Christ-like servants are motivated by love. They constantly look for ways to help. And they serve God full of gladness. Yung tatlong bakit po ay dapat natin ilagay natin sa ating puso. Amen po ba? Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Dito tayo natin kayo. Yan. Awit muna po tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sarap na namnamin yung ginagawa ng Lord sa mga disipulo. Remind ko lang, kinakala ko na, di ba, binash Jesus yung mga paano ng disipulo. Isipin po natin kung gano'n karumi yung mga paano ng disipulo. Ilang mundo ang nilahat nila. Baka ilang bansa. Amen. Ganun ginawa ng Panginoon. Last year, ginawa din po natin na. Pero malinis na paano. Kung compare sa ginawa ni Jesus. Amen. Kung titin natin paano mga disipulo, siguro po, kung baga sa bulong, puno-puno ng putik. Amen. Hindi naman uso pa pedicure. Hindi pa uso pedicure. Hindi pa uso palinis. Pero ginawa ni Jesus, talagang yung pagiging servant mo, to serve. Sabi niya, huwag niyo akong pag-record ako. Tayo po yung sa litaw. Yung code. Taas pa natin ating kamay sa ating kamay.
sakripisyo. Walang alinlangan, walang reklamo. Nakita namin, Panginoon. Pinakamagandang attitude po, Lord. Hallelujah. Talaga naman po na sa paglilingkod, wala kang katulad, wala kang kapares. Panginoon. Salamat, Panginoon, tinuro mo kami paano maglingkod na may kagalakan sa aming puso. Ibigay lahat-lahat para sa iyo, Diyos. Patuloy mo kaming samahan lagi, O Diyos. Tanggalin mo man ang lungkot sa aming pong buhay at palitan mo, Lord, ng kagalakan. Hindi lamang sa iyong panambahan kahit sa aming pong pamilya, sa labas man sa iyong panambahan. Ay makita sa aming Panginoon ang liwanag mo, Diyos, kagalakan sa bawat makakasalamuhan po namin. Ay makita, Panginoon, ang iyong buhay, Panginoon. Yung Christ-likeness, Lord, ang inasam-asam po namin. Nakita po namin kung gaano ka maglingkod sa iyong mga disipulo. Bagamat maraming mga pagsubok, maraming mga sabihin natin, Lord, na tumukilisa sa iyo, Panginoon. Ngunit ang iyong pag-ibig ay walang upas. Yung mga pag-ibig, yung mga pag-ibig, Panginoon, ay punong-puno, Lord. Hallelujah. Ng kagalakan na walang alinlangan. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po, Diyos, aming po mga kapatid na narito. Ano man ang kailang mga panalangin, patuloy niyo po ipagkaloob, Lord. And right now we declare that Jesus, Lord, over this night prayer, amen, sa 13 gabi, Panginoon, hanggang sa matapos ito, Panginoon, dala-dala po namin, Lord, ang iyong mga katuroan. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po, bago tayo mamuno sa oras na ito, i-apply natin yung turuan na narinig natin ngayon. We will ask all hands to render a service sa kanilang mga members, amen, by praying each one of them. Ay, short prayer lang. Pero that short prayer will start today. Ibig sabihin, every day you will do it. Amen. Mag-pray natin sila. That is our way of blessing them. Amen.